Akala ni Rosenda, tapos na ang lahat hanggang sa may kumatok sa dilim ng gabi, at binigkas ang pangalan niya. Gusto mo, pwede rin kitang bigyan ng 3 mas intense na hook variations, para mas marami kang mapagpilian. Ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga alamat, sabi-sabi, at karanasang ibinahagi ng ilan. Layunin nitong maghatid aliw, kilabot, at aral sa mga tagapakinig. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Huwag subukang tularan ang anumang gawain o kilos na mababanggit sa kwento. Malamig at mabigat ang hangin sa baryo ng San Lazaro ng gabing iyon. Ang mga alitaptap ay tila nawala ng sigla, at tanging ingay ng mga kuliglig ang sumasabay sa mahihinang hampas ng hangin sa mga punong kahoy. Sa di kalayuan, natatanaw ang malawak na lupain ng Hacienda Vergara, isang taniman ng tubo na parang dagat ng dilim sa ilalim ng buwan. Maraming kababaryo ang nagsasabi na sa likod ng kayamanan ng hasyendang ito ay nakatago ang kasakiman at kalupitan ng nagmamay-ari nito, si Don Roman Vergara, isang matandang hasyendero na kilala sa pang-aapi sa kanyang mga manggagawa. Ang sabi ng matatanda, hindi lang sa pera naghahangad si Don Roman, kundi pati sa mga bagay na dapat ay para sa mga espiritu lamang. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang nilalang na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao, si Iska. Isang babae na bihira makita sa liwanag ng araw, at mas kilala sa mga kwentong bulong-bulungan kaysa sa tunay niyang pagkatao. Ang sabi ng iba, siya ay aswang. Ngunit kakaiba siya, hindi siya nangangaso ng tao o sanggol. Bagkus, siya raw ay nagbabantay sa mahihina at lumalaban sa mga mapagsamantala. Sa tuwing may nawawalang hayop o bigla na lang tumitigil ang mga magnanakaw sa baryo, tiyak na may kinalaman daw si Iska. Ngunit walang makakapagpatunay dahil sa tuwing lalapit ang panganib, tila anino lamang siya sa gilid ng dilim. Isang gabi, nagbalik mula sa Maynila ang panganay na anak ni Mang Lito, isang magsasaka sa hasyenda. Pauwi si Arnel, isang binatang matagal nang hindi nakikita sa baryo. May dalang balita at plano siyang tulungan ang kanyang ama at mga kapwa magsasaka na makawala sa pagkakautang kay Don Roman. Ngunit hindi niya alam, may balak din ang hasyendero, isang ritual na magpapatibay sa kanyang kapangyarihan at magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas kapalit ng isang buhay. At ayon sa isang bulong na umabot sa tainga ni Iska, si Arnel ang napili ni Don Roman para maging susunod na biktima. Habang papalapit ang dilim, nagsimulang gumapang ang kaba sa baryo. May mga batang umiiyak dahil sa kakaibang sigaw na narinig mula sa mga taniman, at may mga aso na walang tigil sa tahol na parang maisinisigaw ang panganib. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Iska sa isang punong kahoy malapit sa dulo ng hasyenda, nakatingin sa ilaw ng malaking bahay. Sa kanyang dibdib ay humahalo ang galit at awa, galit sa kasakiman ng hasyendero, at awa sa binatang walang kaalam-alam na siya ang pakay. Ngunit hindi madali ang kanyang gagawin. Ang lupain ng hasyenda ay nababalot ng mga sinaunang orasyon at bantay na nilalang na hindi basta-basta nadadaig. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makapasok ng hindi nahuhuli, at higit sa lahat, kailangan niyang gawin ito bago sumapit ang hating gabi, dahil sa oras na iyon gaganapin ang ritual. At doon nagsimula ang gabi ng bangungot. Sa ilalim ng dilim, humakbang si Iska patungo sa pinakamapanganib na lugar sa baryo. Sa bawat hakbang ay sumasabay ang ugong ng hangin at ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Sa malayo, mula sa bintana ng malaking bahay, may isang pares ng mata na kumikislap sa dilim at tila bang umingiti. Ano ang mangyayari sa oras na magtagpo ang isang mabuting aswang at isang ganid na hasyendero na handang gumawa ng kahit ano para sa kapangyarihan? At handa ba si Iska na isakripisyo ang sarili para mailigtas ang isang taong hindi man lang alam ang tunay na panganib na kanyang kinaharap? Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na tila dugo ang kulay, magsisimula ang laban na walang tiyak na mananalo, ngunit tiyak na may mawawala. Sa bawat hakbang ni Iska patungo sa hasyenda, ramdam niya ang bigat ng gabi. Ang mga yabag niya ay halos lunukin ng malambot na lupa, ngunit sa bawat yapak ay tila may kasabay na aninong sumusunod sa kanya. Hindi iyon basta hayop, masyado itong tahimik, masyadong mabigat ang presensya. Sa malayo, si Arnel ay patuloy sa paglakad, walang kaalam-alam sa panganib na unti-unting sumasara sa paligid niya.
Paminsan-minsan, lumilingon siya dahil sa pakiramdam na may nakamasid, ngunit tanging malamlam na liwanag ng buwan at gumagalaw na anino ng mga tubo ang nakikita niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang may humaplos sa kanyang balikat, isang malamig na hangin na tila dumaan lamang sa iisang parte ng katawan niya. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Nang magpatuloy siya sa paglakad, napansin niya na tila lumalalim ang dilim sa paligid. Parang ang mga punong kahoy at taniman ay gumagalaw at humaharang sa kanyang daan, kahit malinaw na ilang hakbang lang ang layo niya mula sa landas patungo sa bahay ng kanyang ama. Sa kabilang dako, si Iska ay huminto sa isang lugar kung saan halos sumasayad ang mga sanga ng punong kahoy sa lupa. Mula roon, kita niya ang gilid ng hasyenda, may ilang bantay na umiikot, ngunit higit na nakakapangilabot ang mga aninong hindi tao na gumagalaw sa paligid ng mga pader. Hindi sila lumalapit sa mga ilaw ng bahay, ngunit malinaw na hindi basta-bastang mga hayop ang mga iyon. May mahahaba silang anyo, parang pinaghalong tao at hayop, at bawat hakbang nila ay may kasamang tunog ng parang nababasag na buto. Bumalik sa isip ni Iska ang isang alaala, noong bata pa siya, bago siya naging nilalang na kinatatakutan ngayon. Isang gabi, dinukot ng mga nilalang mula sa hasyenda ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi na niya ito nakita muli. Noon pa lang, alam na niyang may mas malalim na kasamaan ang pader na iyon kaysa sa kasakiman ng may-ari. At ngayong si Arnel ang sunod na nakatakdang biktima, hindi siya papayag na may isa pang buhay na mawawala sa kamay ng ganid na hasyendero. Samantala, si Arnel ay napahinto muli. Sa kanto ng daan, may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa gilid, nakatalukbong ng lumang kumot. Hindi gumagalaw ang babae at nakatungo lamang ito. "Lola, ayos lang po kayo?" tanong ni Arnel, lumapit ng kaunti. Walang sagot. Nang marahan niyang idikit ang kamay sa balikat ng matanda, bigla itong nag-angat ng ulo, at tumambad sa kanya ang isang mukha na wala ng mata, tanging dalawang madilim na hukay na tila kumikilos mula sa loob. Hindi man lang siya nakasigaw, kusang umatras ang kanyang katawan at mabilis na tinakbo ang kabilang direksyon. Sa bawat kanto ng baryo na kanyang tinatahak, tila nag-iiba ang daan. Ang mga bahay na dapat ay kabisado niya mula pagkabata ay wala roon, pinalitan ng mas makikitid na eskinita at mga pader na gawa sa kawayan na hindi niya kilala. Sa gilid ng paningin niya, may mga nakasilip mula sa likod ng mga pinto, mga mukhang hindi niya matukoy kung tao o hindi. Si Iska, mula sa di kalayuan, ay naririnig ang mabilis na tibok ng puso ni Arnel kahit sa pagitan ng hangin. Alam niyang hindi na ordinaryong daan ang nilalakaran ng binata, nadadala na ito sa ligaw na landas, isang patibong na gawa ng mga bantay ng hasyenda para lituhin ang mga biktima. Lalong naging mas mabilis ang kanyang mga hakbang, dumadaan siya sa mga palumpong at tinatalon ang mabababang pader, hanggang sa makita niya ang isang gilid kung saan may pinto sa pader ng hasyenda na bahagyang nakabukas. Ngunit bago siya makapasok, isang malalim at mabagal na tinig ang narinig niya mula sa likuran. "Hindi ka na makakapasok, Iska." Napalingon siya at nakita ang isang lalaking bantay, hindi ordinaryo, sapagkat ang balat nito ay tila parang kahoy at may mga mata na kumikislap ng pula. May matalim itong ngiti at sa bawat salita ay lumalabas ang usok mula sa kanyang bibig. Hindi nag-aksaya ng oras si Iska, mabilis siyang umatras sa anino, ngunit naramdaman niyang ang paligid ay unti-unti nang nagiging masikip, parang pinipigan ng isang malaking kamay. Samantala, si Arnel ay tumigil sa isang bakanting lote. Sa gitna nito, may malaking puno na tila kilala niya. Noon pa lang niya napansin na ang paligid ay tahimik na tahimik, wala nang hangin, wala nang kuliglig, wala na ring ingay mula sa hasyenda. Nang umangat ang kanyang tingin sa mga sanga ng puno, nakita niya ang isang bagay na hindi niya makalimutan, isang bangkay na nakabitin, nakayuko, at unti-unting bumubulong ng kanyang pangalan. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi niya alam kung paano siya napadpad sa lugar na iyon. At mula sa di kalayuan, alam niyang may mga paa na papalapit sa kanya, marami, mabibigat, at may tunog ng parang kumakalansing na bakal. Sa pagitan ng dalawang nilalang, isang mabuting aswang at isang lalaking walang muwang sa tunay na dilim, nagsisimula ng magsara ang gabi. At sa bawat paglipas ng segundo,
palapit ng palapit ang ganid na may-ari ng hasyenda sa pagsasakatuparan ng kanyang pinakamasamang plano. Mabilis ang paghinga ni Arnel habang patuloy siyang tumatakbo palayo sa puno kung saan nakabitin ang bangkay na bumubulong ng kanyang pangalan. Ngunit sa bawat kalyeng tinatahak niya, tila lalo lamang siyang naliligaw. Ang mga bahay ay nag-iba ng anyo, ang mga bubong ay lumalailay na parang balat ng hayop, at ang mga dingding ay nababalot ng parang lumang balat na may mga mata. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong sumasabay sa kanya, ngunit sa tuwing lilingon siya, naglalaho ang mga ito sa dilim. Sa kabilang banda, si Iska ay patuloy na sumusubok pumasok sa hasyenda, ngunit bawat sulok na tinatahak niya ay may nakaharang na bantay, mga nilalang na hindi na tao, mga kaluluwa at katawan na isinakripisyo noon ni Don Roman at ngayon ay nagbabantay sa kanyang kapangyarihan. Ang isa sa kanila ay isang babae na walang mukha, tanging isang itim na guwang ang nakapwesto, kung saan dapat naroon ang mga mata, ilong, at bibig. Sa bawat galaw nito, naririnig ni Iska ang tunog ng mga kuko nitong humahaplos sa kahoy, tila gumuguhit ng mga simbolo sa hangin. Lalong naging matindi ang kaba ng maramdaman ni Iska na hindi lang siya ang nagmamadali. Mula sa di kalayuan, naririnig niya ang mabigat at mabagal na yabag ng isang taong alam niyang siya lamang ang kayang gumalaw ng ganoon sa buong baryo, si Don Roman. Ngunit kakaiba ang yabag ngayon, parang may kaluskos na mga kadena na sumasabay sa bawat hakbang. Hindi ito ordinaryong paglalakad, parang lumalapit ang isang bagay na wala na sa mundo ng buhay. Samantala, si Arnel ay napadpad sa isang makitid na tulay na yari sa kahoy, nakabitin sa ibabaw ng malalim na bangin. Walang tubig sa ilalim nito, kundi isang hukay na puno ng mga kalansay na gumagalaw. Ang ilan sa kanila ay nakatingala sa kanya, may mga bunganga na bumubuka at tila humahabol ng hangin. Mabilis niyang tinawid ang tulay, ngunit sa gitna ng pagtawid, bigla itong umalog. Nang tumingin siya sa likod, nakita niyang isang nilalang na parang tao, ngunit may mga braso na parang mahahabang ugat ang gumagapang sa tulay patungo sa kanya. Nagpapanik na siya nang makarinig ng boses mula sa dilim. Arnel! Dito ka! Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang batang babae na tila 8 taong gulang, nakabarong at may mahabang buhok. Ang mukha nito ay pamilyar, parang kapatid niyang matagal nang namatay sa sakit noong siya ay bata pa. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa bata, ngunit nang hawakan niya ito sa balikat, bigla nitong ibinuka ang bibig at mula roon ay lumabas ang isang mahabang dila na parang ahas, kumapit sa kanyang braso at hinatak siya. Sa mga segundo bago siya tuluyang mahulog sa gilid ng tulay, may 2 kamay na biglang humila sa kanya pabalik. Si Iska. Hindi sila nagpalit ng salita, tanging mabilis na tinginan lang ang namagitan. Hinila siya ni Iska patungo sa isang mas ligtas na landas, ngunit alam nilang hindi sila ligtas, sapagkat mula sa malayo, kita na nila ang aninong lumalapit. Ang hubog nito ay tulad ng isang matandang lalaki, ngunit masyadong matangkad at masyadong payat para sa tao. Ang mga mata nito ay maliwanag na dilaw at ang ngiti ay umaabot hanggang sa tainga. Habang tumatakbo sila, napansin ni Arnel na hindi lang siya ang habol ng nilalang na iyon, sa gilid ng kanilang dinaraanan, may mga taong nakakadena sa lupa, umiiyak, at pilit na inaabot ang kanilang mga kamay para makahingi ng tulong. Ngunit bawat isa sa kanila ay biglang hihilahin pabalik ng dilim, parang may humahatak mula sa ilalim ng lupa. Ang mas masaklap, hindi lang si Don Roman ang problema. Sa kanilang pagtakbo, nakarinig sila ng tunog ng kampana mula sa loob ng hasyenda, isang mabagal at mabigat na tunog na parang tumatawag sa mga patay. At mula sa paligid, nagsimulang lumabas ang mga nilalang mula sa mga taniman, mga katawan ng dating magsasaka na ngayon ay walang mukha at gumagalaw na parang mga papet na hinihila ng hindi nakikitang mga tali. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Iska ang isang bagay, isang batang nakakadena sa gitna ng bakuran ng hasyenda, tila may ginagawang orasyon ang isang matandang babae na baluktot ang katawan. Hindi niya alam kung sino ang bata, ngunit ramdam niya na konektado ito sa ritual ni Don Roman. Alam niyang kung hindi niya maiiwas si Arnel mula sa lugar na iyon, pareho silang magiging bahagi ng kasuklam-suklam na seremonyang iyon. Ngunit bawat segundo, lalo silang napapalibutan. Mula sa kanan, ang mga bantay na walang mukha, mula sa kaliwa,
ang mga patay na magsasaka, at mula sa harap, ang matangkad na aninong alam nilang si Don Roman. Ang tanging daan palabas ay patungo sa mas malalim pang dilim, isang kagubatan sa likod ng hasyenda na kilala ng buong baryo bilang lugar na wala pang sinumang nakabalik mula roon. At doon, sa ilalim ng maliwanag na mata ng buwan na tila ba nanonood, kailangan nilang pumili, manatili sa lugar na alam nilang tiyak na kamatayan o tumakas patungo sa isang lugar na mas nakakatakot kaysa sa kanilang iniwan. Humahagibis ang tibok ng puso ni Arnel habang hinahabol sila ng dilim na tila may sariling buhay. Ang malamig na hangin ay parang mga daliring dumadampi sa kanyang batok, at bawat yapak nila ni Iska ay nagbubunga ng kaluskos sa tuyong damo na parang humahabol din sa kanila. Hindi na niya alam kung saan sila patungo, ang lahat ng daan ay parang paikot, bumabalik sa parehong lugar, at bawat pagbaling niya ay nakikita niya pa rin sa di kalayuan ang nakakatindig balahibong ngiti ni Don Roman. Wala nang oras, bulong ni Iska habang hinihila siya palapit sa kagubatang kilala ng lahat bilang lugar na walang nakababalik. Sa loob-loob ni Arnel, mas mabuti nang subukan ang hindi alam kaysa manatili sa sigurado ang kamatayan. Ngunit pagkapasok nila sa kagubatan, lalo pang lumala ang lahat. Ang mga puno ay tila buhay, ang kanilang mga ugat ay gumagapang sa lupa, parang mga ahas na pilit pumipigil sa kanilang pag-usad. Minsan, nararamdaman ni Arnel na may malamig na humahawak sa kanyang bukong-bukong, ngunit sa tuwing titingnan niya, wala roon kundi mga ugat at anino. Sa bawat hakbang ay naririnig nila ang mga bulong mula sa paligid. Hindi ito malinaw, ngunit sapat para maintindihan ang iilang salita, mga pangalan ng mga taong matagal ng patay, kasama na ang pangalan ni Arnel. Lalong lumamig ang kanyang katawan nang marinig niya ang boses ng kanyang yumaong ina na tinatawag siya mula sa likuran. Sa isang iglap, napahinto siya at lumingon, at doon niya nakita ang isang babaeng tila buhay pa, nakangiti sa kanya, ngunit ang mga mata ay puro puti at walang balintataw. Hinila siya muli ni Iska. "Huwag kang lalapit," marahas nitong sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na ugong ang bumalot sa buong kagubatan. Mula sa itaas ng mga puno, nagsimulang bumaba ang mga nilalang na walang anyong malinaw, parang usok na may hugis ng tao, ngunit may mahabang kamay na tila hinuhugot ang init mula sa sinumang madampian. Isa sa mga ito ang dumapo sa balikat ni Arnel, at bigla siyang nanlumo, halos mawalan ng lakas. Sa pag-aakalang iyon na ang kanyang huling sandali, bigla na lamang lumitaw si Iska sa kanyang harapan, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matinis na huni na parang sigaw ng paniki. Nanginig ang mga nilalang at umatras, ngunit hindi sila tuluyang nawala, parang nag-aabang lamang sa mas tamang oras para umatake muli. Pagkatapos, dumating ang isa pang panganib. Sa unahan ng landas, may isang matandang bahay na gawa sa kawayan at pawid, tila matagal nang iniwan. Ngunit mula sa loob, may liwanag na kumikislap, parang ilaw ng gasera. "Doon tayo," sabi ni Iska, at mabilis silang tumakbo. Pagkapasok nila, sumalubong sa kanila ang amoy ng insenso at lumang kahoy. Sa isang sulok, may isang babaeng nakaupo, nakatalikod, at may hawak na patpat na sinusunog sa apoy. Hindi ito gumalaw nang pumasok sila, ngunit biglang nagsalita. "Hindi kayo makakatakas. Hindi dito." Mabagal at mabigat ang tinig, na para bang mula pa sa ilalim ng lupa. Nang humarap ito, tumambad ang isang mukha na hati, kalahati ay mukha ng isang matanda, at kalahati ay parang natutunaw na laman na may nakalabas na ngipin at kalansay. Bago pa sila makapag-react, nagsimulang gumalaw ang sahig ng bahay, at mula sa pagitan ng kawayan ay sumisilip ang mga kamay na puno ng sugat at dugo, pilit silang inaabot. Napaatras si Arnel, ngunit sa bawat hakbang niya ay may kamay na sumusulpot mula sa sahig. Tila ba gusto siyang hatakin pababa sa ilalim ng lupa. Mula sa labas ng bahay, narinig nila ang mga yabag na mas mabigat kaysa dati, papalapit, mas mabilis, mas marahas. Alam nilang si Don Roman iyon, ngunit iba na ang anyo. Sa bawat hakbang niya ay may kasamang malakas na kalabog, at ang anino niya sa labas ng dingding ay mas malaki pa kaysa sa bahay mismo. "Wala tayong oras," bulong ni Iska, ngunit wala na silang matakbuhan. Ang bintana ay puno ng mga aninong walang mukha, at ang pinto ay bumubukas na,
dahan-dahan, habang unti-unting pumapasok ang malamig na hangin at ang amoy ng bulok na laman. Ang mga mata ni Arnel ay nanlaki, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa pakiramdam na lahat ng kanyang paligid ay sinasara na laban sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala na silang ligtas na lugar, sapagkat kahit ang dilim sa loob ng bahay ay kumikilos, lumalapit, at tila nag-aabang na lamunin sila ng buo. At sa gitna ng lahat, ang ngiti ni Don Roman ay unti-unting sumisilip mula sa dilim ng pintuan, parang tanda na nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Nanginginig si Arnel habang nakapako ang tingin sa pintuan kung saan unti-unting sumisilip ang hugis ni Don Roman. Sa liwanag ng gasera, nakita niya na hindi na ito ganap na tao. Ang balat ay parang pinagdikit-dikit na piraso ng iba't ibang katawan, at sa bawat paghinga ay lumalabas ang usok mula sa kanyang bibig. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang mahahabang mga daliri nito na parang mga kuko ng buitre, kumikiskis sa gilid ng pinto habang unti-unting bumubukas. Si Iska ay umatras, hinila si Arnel palayo, ngunit wala nang mapupuntahan. Ang sahig ay patuloy na bumibigay, at ang mga kamay mula sa ilalim ay mas malakas na ngayon, pilit na hinihila ang kanilang mga paa. Mula sa labas ng bintana, ang mga aninong walang mukha ay nagsimulang maglagay ng kanilang mga palad sa dingding, at sa bawat hawak nila, unti-unting nabubulok ang kawayan. Biglang nagsalita ang matandang babaeng kalahati ang mukha, at ang tinig nito ay mas malinaw na ngayon, hindi kayo ang pakay niya, Arnel, ikaw ang susunod na magiging siya. Napatingin si Arnel, hindi agad naintindihan. Ngunit bago siya makapagtanong, tinuro ng babae ang katawan ni Don Roman na unti-unti nang pumapasok sa bahay. Hindi siya mabubuhay mag-isa, kailangan niyang ipasa ang sumpa bago magwakas ang gabi, o siya mismo ang kakainin ng dilim. Nabigla si Arnel, ibig sabihin, hindi lang siya biktima, siya ang magiging kapalit. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na lahat ng nangyayari ay nakaplano. Ang mga nilalang, ang ligaw na daan, ang boses ng kanyang ina, lahat ay para dalhin siya rito, para maging bagong tagapagdala ng kasamaan ng hasyenda. Si Iska, bagamat hindi nagpapakita ng takot, ay alam na mas mabigat na laban ito kaysa sa inaakala niya. Hindi kita hahayaang maging katulad niya, mariin itong sabi, ngunit ramdam ni Arnel na kahit si Iska ay hindi sigurado kung paano sila makakatakas. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay at ang gasera ay namatay. Sa dilim, tanging mga mata ni Don Roman ang maliwanag, parang dalawang ilaw na dilaw na sumusunog sa kanilang balat. Narinig nila ang kanyang tinig, mabagal at puno ng kasiyahan, halika na, Arnel, mararamdaman mo ang kapangyarihan. Bago pa siya maabot ni Don Roman, biglang bumigay ang buong sahig. Nahulog sina Arnel at Iska sa ilalim, diretso sa isang madilim at mabahong lagusan. Bumagsak sila sa malamig na putik, at mula sa lahat ng direksyon ay naririnig nila ang iyak ng mga taong parang matagal nang nakakulong doon. Nang mag-adjust ang mga mata ni Arnel sa dilim, nakita niya ang mga kalansay na nakatali sa mga haligi, at ang ilan ay gumagalaw pa, mga dating biktima na hindi tuluyang namatay, kundi naiwan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang sinusubukan nilang maglakad palayo, napansin ni Arnel na may kakaiba sa mga kalansay na iyon. Marami sa kanila ay may mga pamilyar na mukha, mga dating kapitbahay niya, at maging ang kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Papa, bulong niya. Ngunit imbes na sumagot, binuka ng kalansay ang bibig nito at mula roon ay lumabas ang tinig ni Don Roman, kung tatanggi ka, kukunin ko lahat ng mahal mo. Mula sa itaas ng lagusan, bumagsak ang isang makapal na lubid na yari sa pinaghalo-halong buhok at ugat ng puno. Bumaba si Don Roman, nakangisi, dala ang isang lumang kutsilyo na may mga ukit na simbolo. Isang sugat lang sa iyong palad at magiging akin ka na, sabi nito. Si Iska ay pumagitna, at mula sa kanyang mga kuko ay lumabas ang mahahabang itim na talim. Ngunit bago pa siya makaatake, dumami pa ang mga anino sa paligid. Maging ang mga kalansay ay gumalaw para hadlangan siya. Napaatras si Arnel, ngunit wala ng likuran, isang malaking hukay na puno ng kumikilos na laman ang nasa kanyang likod. Walang direksyon, walang ligtas na lugar. Ang lagusan ay parang humihinga, unti-unting sumisikip. At doon na niya naramdaman ang malamig na kamay ni Don Roman na dumapo sa kanyang balikat.
Ito na ang huli mong pagkakataon, bulong nito, malapit sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arnel ang tunay na bitag, hindi siya basta tatapusin, kundi gagawing bagong halimaw na magpapatuloy ng kasamaan ng hasyenda. At sa ilalim ng madilim na lagusan, habang dumadami ang mga matang nakatitig sa kanya, alam niyang wala na siyang kakampi kundi si Iska na kahit siya ay napapalibutan na rin ng mga nilalang. Ano nang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa palagay mo, mabubuhay pa kaya si Arnel? Narinig ni Aling Rosenda ang boses ni Don Ernesto, nanginginig sa galit at pananakot, habang hawak-hawak niya si Lando na sugatan at halos mawalan ng malay. Sa dilim ng kagubatan, dumadagundong ang mga yabag ng mga tauhan ng hasyendero, may dalang mga itak at baril. Sa paligid, kumikidlat at dumadagundong ang langit, tila pati ang kalikasan ay sumasabay sa sigalot ng gabi. Ang mabangong amoy ng basang lupa ay nahahalo sa amoy ng dugo at pawis. Ramdam ni Rosenda na wala na silang matatakbuhan, ito na ang gabing magtatapos ang lahat, sa buhay o sa kamatayan. Sa gitna ng takot, humugot siya ng lakas mula sa kanyang lihim na dugo, ang dugong nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga aswang. Nararamdaman niya ang matinding pintig ng kanyang puso, kasabay ng unti-unting paglalim ng kanyang hininga. Nagdidilim ang kanyang paningin, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagbabalik ng kapangyarihang matagal na niyang tinatago. Naramdaman niyang humaba ang kanyang mga kuko, tumalim ang mga ngipin, at tumindi ang pakiramdam niya sa paligid. Lahat ng tunog, galaw, at tibok ng puso ng kaaway ay malinaw niyang nadarama. Lando, kapit lang anak, bulong niya, habang inihahanda ang sarili sa pinakamatinding labanan ng kanyang buhay. Mula sa kabilang dako, sumugod ang mga tauhan ng hasyendero. Unay tinangkang barilin si Rosenda, ngunit para bang may gabay ang dilim, lumalayo ang mga bala, dumidikit sa mga puno, o basta na lang nawawala sa ere. Tumalon siya na parang mabangis na hayop, dinampot ang isa sa mga armadong lalaki at hinagis ito sa mga kawayan. Narinig ang lagutok ng buto, kasabay ng sigaw ng iba pa. Ngunit si Don Ernesto ay hindi ordinaryong tao. Mula sa ilalim ng kanyang Amerikana, kinuha niya ang isang lumang kampilan na may ukit na tila mula pa sa sinaunang panahon. Nagniningning ito sa kakaibang liwanag, parang may sumpang kayang pumatay kahit na nilalang na tulad ni Rosenda. Akala mo ba matatakot ako sa iyo, halimaw, sigaw niya, sabay sibad ng matalim na espada sa kanyang direksyon. Umilag si Rosenda, ngunit sa bilis ng hasyendero, nagawa siyang sugatan sa balikat. Agad niyang naramdaman ang matinding kirot, hindi ito ordinaryong hiwa, kundi parang sinusunog mula sa loob. Namilog ang kanyang mga mata, alam niyang ang sandatang iyon ay may kapangyarihang kayang pumatay sa kanya. Nang makita ito ni Lando, kahit mahina at sugatan, sinubukan niyang gumapang at kuhanin ang isang lumang pana na nakita niya sa gilid ng puno. Inay, sigaw niya, halos mawala ng tinig. Lumingon si Rosenda at sa loob ng isang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pangako ang nagdaan sa pagitan nila na hindi siya hahayaan ang anak na mawala. Gamit ang bilis na lampas sa mata ng tao, sumugod si Rosenda at hinampas ang braso ni Don Ernesto, dahilan para mabitawan nito ang kampilan. Ngunit sa parehong iglap, isa pang tauhan ang sumugod mula sa likuran at hinampas siya ng matulis na sibat. Tumagos ito sa kanyang tagiliran, at sa unang pagkakataon, napaluhod siya sa lupa. Ngunit imbes na sumuko, tumingala siya sa langit, huminga ng malalim, at pinakawalan ang lahat ng kapangyarihang pinipigilan niya mula nang magpasya siyang mamuhay bilang tao. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang isang malalim, nakapangingilabot na alulong. Hindi ito hayop, hindi rin tao, kundi isang tinig na nagmula sa pagitan ng dalawang mundo. Biglang nagdilim ang paligid, at mula sa dilim ay may mga anino na lumabas, mga nilalang na matagal nang nakatali sa kanya sa lihim na kasunduan. Dumagsa sila sa mga tauhan ng hasyendero, tinutumba at tinatanggalan ng armas. Ang kagubatan ay naging larangan ng halimaw at tao, at sa gitna ng kaguluhan, tumayo muli si Rosenda, may sugat at duguan, ngunit mas mabagsik kaysa dati. Si Don Ernesto, bagamat sugatan, ay muling tinangkang abutin ang kampilan. Ngunit bago pa niya magawa, si Lando mismo ang nagpakawala ng palaso mula sa pana. Tumama ito sa kamay ng hasyendero, dahilan para mahulog ang sandata sa putikan.
Magkaharap na silang muli, isang mabuting aswang na handang ipaglaban ang anak, at isang ganid na hasyendero na hindi sanay matalo. At sa katahimikan ng saglit na iyon, alam nilang isa lang sa kanila ang makakalabas ng buhay mula sa kagubatang iyon. Ngunit bago pa magsimula ang huling pagtutuos, isang hindi inaasahang liwanag ang sumiklab mula sa malayo, at isang tinig na hindi nila kilala ang nagsalita, "Hindi pa ito ang huling laban ninyo." At doon natapos ang gabi, hindi sa kamatayan, kundi sa isang pangakong mas malaki pa ang darating. Humupa ang ingay sa kagubatan matapos ang ilang minuto ng kaguluhan. Ang malalakas na patak ng ulan ay tila naghugas ng dugo at pawis sa lupa, ngunit ang amoy ng karahasan ay nananatiling mabigat sa hangin. Nakahandusay sa putikan ang ilan sa mga tauhan ni Don Ernesto, sugatan o wala ng buhay, habang ang iba ay tumakas na sa dilim, tinatangay ng takot na parang apoy na mabilis kumalat. Si Don Ernesto mismo ay nakaluhod sa lupa, hawak ang kanyang sugatang kamay, at nakatitig kay Rosenda na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng isang nilalang na hindi niya dapat hinamon. Nakayakap si Rosenda kay Lando, halos hindi pansinin ang hasyendero. Mahina at nanginginig ang boses ng kanyang anak, ngunit malinaw ang mga salitang bumuo ng pangako, "Ina, hindi na kita iiwan." Pinilit niyang humiti, kahit ramdam niya ang malalim na sugat sa kanyang tagiliran at balikat. Sa ilalim ng kanyang balat, nananatiling mainit at kumikirot ang hiwang dulot ng kampilan, isang paalala na hindi siya ganap na ligtas. Alam niyang hindi basta mawawala ang sumpang iyon. Tahimik na tumayo si Rosenda, hinila si Lando at dahan-dahang lumakad palayo, hindi inaalis ang tingin kay Don Ernesto. Wala nang salitang binitawan ang hasyendero, ngunit sa tingin nito ay malinaw ang mensahe, hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat hakbang nila, tila mas bumibigat ang paligid, para bang sinusundan sila ng mga matang hindi nakikita. Ang mga anino na dumating upang ipagtanggol siya ay naglaho na, pero naiwan ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may utang pa siyang kailangang bayaran sa mga nilalang na iyon. Nang makalayo na sila at marating ang gilid ng baryo, sinalubong sila ng mga taong nag-aalala. May mga luha sa mata ng ilan, ngunit may halong takot ang kanilang mga tingin kay Rosenda, takot sa kung ano ang nakita nila kanina. May iilan na nagbulungan, tinatawag siyang ihalimaud sa ilalim ng hininga at iniwasan ang kanyang paningin. Masakit sa kanya iyon, ngunit tanggap niyang hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. Hindi na siya basta ina at kapitbahay. Siya na ngayon ang babaeng pinag-uusapan sa dilim. Sa sumunod na mga araw, naghilom ang sugat ni Lando, ngunit si Rosenda ay nanatiling mahina. Hindi lamang katawan ang kanyang pasan, kundi ang bigat ng pangakong dapat tuparin, na hindi na maulit ang gabing iyon, at na kahit anong mangyari, protektado ang kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi siya basta-basta makakalayo sa anino ni Don Ernesto. Ang ganid na hasyendero ay hindi madaling sumuko, at higit pa roon, may isang mas malaking puwersang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Isang gabi, habang natutulog si Lando, nakaupo si Rosenda sa may bintana, pinagmamasdan ang katahimikan ng baryo. Ang buwan ay kalahati lamang, ngunit maliwanag ang liwanag nito sa basang lupa. Sa kalayuan, sa may gilid ng kagubatan, nakita niya ang isang figura, hindi malinaw, ngunit tiyak niyang hindi iyon ordinaryong tao. Nakahinto lamang ito, nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay. At bago siya makasigaw o makalapit, bigla itong naglaho na parang usok. Kinabukasan, wala sa ayos ang bakuran nila, may mga bakas ng paa sa putik na hindi niya kilala, masyadong malalaki para sa tao, at masyadong mahahaba ang hugis para sa hayop. Hindi niya ipinakita kay Lando, ayaw niyang matakot ito. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw ang babala, hindi sila ligtas, at may nagbabalik upang tapusin ang hindi pa nasisimulan. Sa mga sumunod na gabi, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari, mga alagang manok at kambing ng ibang taga-baryo ay nawawala, may mga bubong na nilalapagan ng mabibigat na nilalang sa hating gabi, at may mga batang umiiyak sa panaginip na tila may humihila sa kanila sa dilim. Lahat ng ito ay nagbabalik sa mga tao ang kanilang takot, at sa kabila ng katahimikan ni Rosenda, alam niyang may koneksyon ang lahat sa gabing hinarap niya si Don Ernesto. Isang gabing walang hangin, habang nakahiga si Rosenda at Lando, biglang bumukas ng kaunti ang pinto ng kanilang bahay kahit walang hangin.
Mula sa labas, may marahang yabag na dumarating, 1, 2, 3, hanggang huminto ito sa tapat ng pinto. Tahimik. Walang ibang tunog kundi ang tibok ng puso ni Rosenda. Rosenda, isang boses na mababa, halos parang alon na umaalingaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung panaginip lang iyon o totoo, ngunit malinaw ang pangalan na binigkas. Tumayo siya, lumapit sa pinto, at nang buksan ito, walang tao. Wala ring bakas. Tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya, may kasamang amoy ng nabubulok na dahon. Bumalik siya sa higaan, ngunit hindi na muling nakatulog. At habang nakapikit si Lando sa tabi niya, nakarinig siya ng isang napakahinang tunog mula sa bubungan, parang mga kuko na dahan-dahang dumudula sa kahoy, papalapit sa kanila. Hanggang ngayon, walang nakakalam kung sino o ano ang bumisita sa bahay ni Rosenda ng gabing iyon. At kung tapos na nga ba ang laban, o nagsisimula pa lang. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, handa ba kayong lumaban, o tatakbo kayo? Iwan ninyo ang inyong sagot sa mga komento, baka sakaling marinig ng mga anino.